If you kill the environment, you kill everything. Sino ang nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap. 2 years after this speech, Gina Lopez died. At ngayon, all the things she warned us was right. Sabi niya, kung hindi tayo titigil sa quarrying at pagputol ng kagubatan, darating ang panahon na babawiin ito ng kalikasan. Pero anong nangyari? Maraming congressman na konektado sa mining at logging companies ang umatake sa kanya. Pinagtulong-tulungan siya ng mga sakim sa kapangyarihan. Tinanggal siya sa pwesto at kalaunan, ipinasara pa ang TV network ng pamilya niya. Sila kumikita sa bundok. Tayo nilulubog ng baha. Ngayon, nangyayari na ang mga babala niya. Gumuguho ng mga kabundukan, lumulubog na ang bayan at namamatay na ang mga Pilipino. Gina Lopez was right all along. Hindi ito sumpa, kabayaran ito ng kasakiman. Si Regina Paz Gina Lopez ay ipinanganak noong 1953 sa pamilya Lopez, ang may-ari ng ABS-CBN at marami pang korporasyon. Sa madaling salita, anak mayaman siya. Pero imbis na gumastos sa luxury, pinili niyang maglingkod. Nag-aral siya sa Assumption College, Ateneo de Manila at Boston University. Pero pagkatapos noon, iniwan niya ang komportableng buhay at nag-missionary work sa Africa sa loob ng 20 years bilang member ng Ananda Marga. Pagkatapos noon, bumalik siya sa Pilipinas noong 1990s. Sinimulan niya ang mga programang para sa bata at kalikasan sa ABS-CBN Foundation. Opo, siya ang nasa likod ng Bantay Bata 163, ang unang child protection hotline sa bansa. At syempre, siya din ang nasa likod ng pinakamalaking advocacy niya, Bantay Kalikasan. Dahil sa kanya, nabuhay ulit ang Pasig River. Noon, literal na patay na ilog, amoy impyerno. Pero ginawa ni Gina ang imposible. Nilinis niya ang ilog, tinamnan ng mga puno at ginawang tourist destination ang dating basurahan. Sabi nga ng mga environmentalist, kung hindi siya nag-push, baka wala na talagang Pasig River ngayon. It is the constitutional right of every Filipino to a clean and healthy environment. Taong 2016, itinalaga si Gina Lopez ni President Rodrigo Duterte bilang Secretary of Environment and Natural Resources. At dito nagsimula ang pinakamalaking laban ng buhay niya. Sa unang 6 na buwan pa lang, sinuspindi niya ang mahigit sa 20 mining operations na lumalabag sa environmental laws. Kinansilan niya ang permits ng malalaking kumpanya na sumira sa kabundukan. Ang iba, galit na galit. Pero sabi ni Gina, hindi pera ang katapat ng kalikasan. Marami siyang nakabangga, mga politiko at business giants na konektado sa mining at logging. And whose duty is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it as that. Dahil dito, noong 2017, tinanggihan ng Commission on Appointments ang kanyang nomination. Sa madaling salita, tinanggal siya sa pwesto ng mga taong gustong manatiling tahimik ang kalikasan. Pero sa kanya, hindi yun pagkatalo. Dahil ang paninindigan, hindi pwedeng tanggalin. 2 taon matapos siyang tanggalin sa pwesto, pumanaw si Gina Lopez. August 19, 2019, sa edad na 65 years old, dahil sa multiple organ failure caused by brain cancer, ang buong bansa ay nagluksa. Mula sa environment groups hanggang sa ordinaryong mamamayan na tinulungan niya. Bilang tribute, nag-organize ang mga kabataan ng cleanup drives at tree planting events sa iba't ibang syudad. At ngayon, ang pangalan ni Gina Lopez ay nakatatak sa mga proyekto gaya ng Pasig River Esplanade at La Mesa Watershed. Iniwan niya ang isang malinaw na mensahe. Kung wala ang kalikasan, walang buhay. At kung walang tapang, walang pagbabago. Kung gusto mo pa na mga ito pang inspiring contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.